Samantala, balikan muna natin si JC Tejano para naman pa iba pang mga kaganapan at iba pang updates sa ngayong zona. JC? Maraming salamat sa iyo, Kirby Cristobal, at ngayon nga ay makakasama natin mula sa Department of Labor and Employment para pag-usapan ang factor ng jobs at employment sa loob ng growth na sinusulong ng Administrasyong Aquino, si Secretary Rosalinda de Mapilis Baldos. Magandang umaga, Secretary. Magandang umaga, JC. Magandang umaga sa inyong taga-subaybay. Secretary Baldos, ang madalas kasi itanong ng mga mamamayan, no? Meron ba tayong mga available na trabaho ngayon sa ating bansa? And usually, ito nga yung inyong sinasabi mula sa inyong departamento. Sa Department of Labor, meron tayong electronic field job net na kung saan ang mga vacancies sa iba't ibang kumpanya pwedeng i-log ng mga employers. And at any given point in time, umaabot tayo ng mga 150,000 vacancies yan with a ang shelf life yan ay mga 1 week to 1 month. At kadalasan, mas madaming vacancies kesa dun sa nag-a-apply. Okay, at Secretary, are we looking at lower unemployment rates now as opposed to previous years? Ang plan na target is 6.8% to 7.2%, meaning until 2016. Noong 2012, 10% tayo. So within the range. So hopefully, yung sa low target tayo, which is 6.8%. Right. Kasi pag unemployment, the lower the target, the better. So at any given year, meaning we are the growth, the GDP growth targeted at 7 to 8% should be able to generate an average of 1 million job a year. Wow, okay. At Secretary, isa rin doon sa mga pinakamalalaking batas or panukalang batas na naisabatas nga nitong nakaraang taon ay yung Kasambahay Law, Yes. na malaki ang partisipasyon ng inyong departamento. Kamusta ang implementasyon nito, Secretary? Maayos ang implementasyon except yung pagbuo ng Pag-ibig, PhilHealth at saka SSS, nung tinatawag na Unified System to register or the kasambahay nationwide, and at the same time to make it very convenient for the employer to remit the monthly premiums. So under the implementing rules, they have 90 days to set this up. So nagtitiwala ako dito sa tatlong makakapag-set up sila ng unified system. Otherwise, wala naman tayo na-encounter na difficulties na sa implementation. Actually, Secretary, I'm wondering, umaabot nga ba sa mga kasambahay natin itong impormasyon na meron na silang mga karapatan at kapakanang nakabatas ngayon? Oo, masyadong malawak ang naging deliberasyon nito at mga konsultasyon kasama ang mga asosasyon ng mga kasambahay, pati na ang mga association naman ng mga household helpers sa iba't ibang mga villages, sa iba't ibang mga barangay. At ang DILG through the Barangay Desk Help at kami sa Department of Labor and Employment na may desk help din ang umaabot sa lahat ng mga kasambahay at household employer nila ng mga tamang impormasyon na dapat nilang malaman. Naka-online din sa aming website ang iba't ibang provision ng batas in a question and answer format. Kapag, Secretary, sabihin natin na hindi sumunod yung household employer dito sa mga requirements ng batas, for example, yung pagkuha nga ng SSS para sa kanyang empleyadong kasambahay, at meron ba tayong penalties na pinapataw, Secretary? Ang SSS, ang kanilang pinaka-penalties would be nakakaroon ng arrears and then interest on the premium na hindi nababayaran. As a matter of fact, isa yon sa naging problema. Exactly. Dahil itong compulsory SSS membership has been there, and ang kasambahay employers before might have registered yung kanyang kasambahay, and for one reason or another, hindi niya na ipagpatuloy. Kaya may mga kinocompute ngayong arrears na hindi naman kaagad-agad na babayaran dahil malaki, and therefore
yung prospect of which is one option, which is condonation, ang sinasabi nila, kailangan din ng batas doon. But I think the proper way of doing it is tulungan nila yung household employers na magkaroon ng easy installment way o restructuring ng arrears para mabayaran and ma-update, maging current yung membership payment ang premium ng kanyang kasambahay. Okay, Secretary, I'm sure actually, well, I'm not entirely sure, of course. I think, no, babanggitin nga ni Pangulong Aquino itong tungkol din sa kasambahay. But are we looking at other aspects as well of labor na sa tingin ninyo ay bababanggit ni Pangulong Aquino mamaya sa kanyang SONA? Ang focus kasi sa midterm na plan until 2016 ay talagang inclusive growth at dalawang major strategy nito, yung massive employment generation at saka significant reduction sa poverty. So palagay ko hindi lalayo ang sa dalawang major areas ng kanyang accountability sa mamamayang Pilipino ang magiging sentro ng kanyang SONA. And yes, Secretary. At sa pagdating nga sa employment, talagang inilabas na ng NEDA naman yung 7 to 8% gross domestic product and 6.8% to 7.2% ang magiging unemployment rate. So, inaasahan na ang mga industriya na tutulong para makakreate ng job would be the BPO ICT sector, and then the tourism, and then the construction, and then the industry as well. Okay, so talagang marami tayong inaasahan din na ma-address na issue ngayong taon. At sana rin mabanggit nga mamaya sa State of the Nation address ni Pangulong Aquino. Pero Secretary, we understand na meron din kayong meeting, no, ng Cabinet Secretaries in a while. So hindi na rin namin kayo siguro masyadong papatagalin pa. Baka malate kayo. Yan po si Secretary Rosalinda Dimapilis Baldos at mula po siya sa Department of Labor and Employment.